Ipagpatuloy na po natin ang ating story. Han, Han, ang tawag ni Melvin kay Rita. Unti-unting nagigising si Rita sa tawag at kaunting yugyog sa kanya ng asawa. Nakadapa siya noon at marahan din niyang binubuksan ang mga mata. Nakita niya ang kanyang mister na kasalukuyang binubuhat ang agahan niya. 9:00 na Han, mag-breakfast ka na, muling sambit ni Melvin. Ikinagulat naman ni Rita na hindi siya nagising ng maaga na dating ginagawa niya at bilang trabaho niya. Mukhang napagod kita kagabi, ngiting wika naman ni Melvin. Dahan-dahang bumangon si Rita. Kasabay noon ay nilagay ng asawa niya ang maliit na mesa sa kanyang harapan. Thanks honey oo nga ikaw naman kasi. Malambing na wika naman ni Rita. Talagang namiss lang kita honey. Muling tugon naman ni Melvin. Hindi inaasahan ni Rita na ganun ang mangyayari ng gabing iyon. Ganun pa man, kahit nakadalawa sila ng mister, ay hindi naman ito nagtagal dahil nga sa madali lang sumuko ang kanyang asawa. Mabuti na lamang din at napuna ng matanda ang pangangailangan niya, kaya hindi na siya nakaramdam pa ng inis sa sarili. Pero para kay Rita, mahirap palang pagsabayin ang serbisyo sa dalawang lalaki na kasama niya sa bahay. Masakit ang mga katawan niya. At medyo nanghihina, pero dahil sa almusal ay kahit papaano ay nakakuha na siya ng lakas. Kailangan niyang tumayo at simula ng araw. Naalala din niya na may trabaho pang gagawin ng asawa niya kaya walang lugar para hindi siya kumilos sa araw na ito. Nga pala Han, kayo ni Dad kumain na ba kayo? Tanong muli ni Rita. Yeah, we're done honey. Worried nga sa'yo si Daddy dahil feeling niya napagod ka sa pag-aasikaso sa kanya. Sagot naman ni Melvin. Si Dad talaga Masayang wika naman ni Rita na medyo kinilig pa sa pag-aalala ng matanda. Nagpahinga lang ng kaunti si Rita pagkatapos kumain. At maya-maya lang ay bumaba na ito para gawin ang trabaho bilang asawa. Dahil nakapagluto na ng agahan ang kanyang mister, ang inisip na lang niya ay para sa tanghalian. Kaya naghanda na lang siya para mamili ng kailangan sa grocery store na malapit sa kanila na siya ding amenities ng self-division. T-shirt lang na manipis ang suot niya. At short naman na halos lumabas na ang kagandahan ng kanyang mga hita. Han, mamimili lang ako ha. Paalam ni Rita kay Melvin na nooy na sa garden ng likod bahay at nakaharap sa laptop para umpisahan ang inuwing trabaho. Sige Han, tugon naman ni Melvin. Nadaanan pa ni Rita ang matanda sa sala na tila hinihintay siya. O iha, okay lang ba na sumama sa'yo kasi may bibilihin lang din ako? Ang wika ni Mauricio. Ay sure po, masayang tugon naman ni Rita. Agad na nilang tinahak ang pupuntang store at dahil may kalapitan lang naman yun, ay mas pinili na lamang nilang maglakad. Maraming kalalakihan roon na napapatingin kay Rita. Lalo na nang mapadaan sila sa may basketball court. Batid ni Rita ang mga tingin na yun pero baliwala lang sa kanya. Nanatili lang siyang nakahawak sa kaliwang braso ng biyanan. Sa groceries ay agad nilang natapos ang pamimili. Si Mauricio ay tanging mga karagdagang gamit sa paghahardin ang kanyang binili. Maya-maya ay nabigla ang matanda nang may tumawag sa kanya. Mau! Mau! Isang paos na boses. Kapwa napatingin si Rita at Mauricio sa tawag na yun. Nakita ni Rita ang isang matanda na papalapit sa kanila. Oh, Felipe! How are you my friend?
Bati ni Mouse sa kaibigan. Mauricio, ay parang ang tagal mong hindi naglalabas ng bahay. Akala ko nga wala ka na dyan simula ng ikasalang bunso mo. Ang wika naman ni Felipe. Alam mo naman, Felipe, wala na akong ganang maglalabas pa. Mas mainam nang nasa bahay na lang ako. Sagot naman ni Mauricio. Napansin niya na napatingin ang kaibigan niya kay Rita. Nga pala, this is Rita, ang aking manugang. And Rita, si Felipe, my friend. Oh, nice to meet you, sir. Ngiting bati naman ni Rita na nooy nakipagkamay pa. Sila na ang nag-aalaga sa akin simula nang magpakasal ang bunso ko. Ang kwento ni Mauricio. Ay, naku kaibigan. Kahit ako hindi nalalabas ng bahay, kung ganyan naman kaganda ang nag-aalaga sa akin. Ngiting wika ni Felipe. Namula naman ang mukha ni Rita sa huling sinabi ng matanda. Naku, maghanap ka na kasi ng mag-aalaga sa'yo. Ang sagot naman ni Mauricio. Naku, para saan pa? Para gumastos lang ako. Maybe you're so lucky na inaalagaan ka ng anak mo at pinupuntahan ka pa nila. Pero ako, kinalimutan na yata ako ng mga anak ko. Nakangiting wika ni Felipe kahit medyo nakakalungkot ang kanyang huling sinabi. Ay nako kaibigan, basta dumaan ka sa amin kapag gusto mo ng kausap. O sige, at kapag nagka-oras ako ay dadaan ako roon. Nagpaalam na ang dalawang matanda at muli nang naglakad ang dalawa pauwi ng bahay nila. Sa paglalakad nila, natanong ni Rita ang tungkol sa napag-usapan ng dalawang magkaibigan. Halos 5 taon na palang nag-iisa si Felipe, simula nang magpakasal ang mga anak. Halos bihira lang din itong dalawin ng kanyang mga anak. Gayunpaman ay tila nakasanayan na rin ito ang pag-iisa. Tila nakaramdam naman si Rita ng awa sa kaibigan ng matanda. Pagdating nila ng bahay ay naabutan ni Rita ang mister na meron na namang kausap sa telepono. Talagang marami itong iniintinding trabaho. Kaya babawian niya na lang ito sa kanyang masarap na iluluto. Agad nang sinimula ni Rita ang paghahanda ng lulutuin. Hinugasan ang bawat rikado, karne at iba pa. Hindi naman malaki ang bahay ng matanda. Kaya mula sa kusina, madali mo nang makikita ang hardin sa likod bahay.